Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga daw sa pindiumano sa mundo ng social media. Tila pinangaralan nga ni Pia Cayetano si Senador Raffy Tulfo dahil hindi nga daw pinag-aaralan ang batas at talagang hindi muna ito nag-iisip bago magsalita dahil ang banat pa ni Pia Cayetano at ni Attorney Claire Castro na talagang nagmamagaling nga lang itong si Tulfo na ito dahil nga raw makapangyarihan sa batas at talagang ginagamit lang ang kanyang connection. Ngunit hindi naman talaga niya alam kung ano ang kanyang pinagsasasabi. Kaya naman kawawa ang mga inosenteng tao na nadadamay dahil sa kanyang kalokohan. Ito ang matinding banat ni Pia Cayetano at ni Attorney Claire Castro. Dagdag pa nga ng maraming netizen. Good job, Senador Pia. It takes a lady senator to have the balls to lecture a fellow senator. Pero pag si Tulfo ang nagtanong at ayaw niya ang sagot, sure akong sasabihin sa'yo na Hindi lang naman ang senador na nagkalat ang nakakahiya, mas nakakahiya din yung taong bumoto sa kanila. Mr. Tulfo, kapag hindi po pinag-aralan ng maigi ang batas, mahihirapan yung law enforcement natin na ipatupad ito dahil maraming butas at kalituhan. Tapos sila naman ang sisisihin mo pag nagkataon, ayusin mo naman. Nagbabayad kami ng buwis para maayos-ayos na batas, hindi yung balahura na pagkagawa. Kawawa naman ang taong bayan. Mas gusto ko pa na nandun sa Tulfo Foundation. Mas may magagawa ka doon kaysa dyan sa Senado. Hindi namin kailangan ng tulong at ayuda sa Senado. Ang kailangan namin ay maayos na batas. Di ba nakikita na kung ano ang laman ng brain ng isang senador? Aral-aral din. Ginusto mo ang posisyon na yan. Please lang, pagsikapang aralin para maging mas effective ka sa posisyon mo. Pakiusap, kawawa ang taong bayan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Doon sa PTA. Ay, oo. Ako sa mga eskwelahan. PTA kasi yun partner. So in other words, private kasi siya. Hindi naman siya sakop ng DepEd eh. Okay? Hindi pala, sorry. Hindi pala OVP. DepEd pala yung hearing. Kasi PTA kasi pinag-usapan. Ang gusto niya kasi mangyari, partner, ever since, bago pa ito nagkaroon ng hearing, napatanggal yung contributions. Kasi daw, marami daw mga magulang na hindi naman kayang mag-contribute, napipilitan, tapos pinapahiya sa social media. Di ba, at the time, hindi pa daw siya senador, reklamo na to. So, ang tanong natin, kung marami na nagrereklamong magulang noon, di sana ginawa na ng aksyon. Pero parang hindi ka mag-init, dapat may aircon tayo. Nainitan ka ba? Bakit wala tayong aircon? Kuya Neil! Asa si Kuya Neil? Ako nagiginaw naman. Pero ay, Attorney Claire, walang lamig eh. Kuya Neil, pakinga. Baka lalo kaming mag-init dito ni Attorney Claire. Hindi. Yun, salamat. That's a tough friends. Saan i-topic natin, Kuya? Attorney, Attorney Claire. Okay, Attorney, go po. So yun, di ba partner? Gusto niyo paalis yung PTA na contributions. When in fact, wala naman kasing say si dun ang DepEd. So, kasi to, kumbaga, voluntary sa mga parents, 'di ba? Association to. Ay sabi nga ni VP Sara, DepEd Secretary, na kung ano man yung pag-uusapan doon, majority rules. Kung ano na pag-uusapan doon, kung ayaw mag-contribute ng iba, member sila eh. Dapat silang sumunod kung ano yung napag-usapan ng majority rules. Ng majority, di ba? So, saka kung voluntary to, at ayaw mo naman magbigay at wala kang pera, wala naman magagawa sa'yo yung PTA eh. Bakit may pagpapahiya sa mga ilan, hindi ba? Yun na nga. Kung totoo may pagpapahiya, di sana idinimanda na ng mga lawyers through RTIA. Okay. Diba? Kasi may mga lawyers siya dyan na tumutulong. Din sana, kung totoong may mga magulang na napahiya, diba? Sa social media, because of the hindi nakapagbayad ng voluntary contributions, sinampahan na ng kaso ng cyber libel. Yung mga taong namahiya. Diba? Pero wala eh. So, ang gusto niya lang mangyari is,
kung ano yung gusto niya, masunod, matanggal yung contribution sa PTA, and he will never question daw kung magkano man ang magiging budget ng DepEd. Okay. Diba? So, sabi naman ni DepEd Secretary, you have to make a law. Syempre, bakit kaya ikaw nga yung ano dyan lawmaker. Di gawa kayo ng batas na ipagbawal nyo ang contributions sa mga private organizations like PTA. Okay. Diba? Well, I think hindi niya masasakop talaga yung private. Kasi private yung partner private organization yan. May freedom yan to decide. Hindi mo pwede masaklawan yung ganun. So with this, itong Magna Carta of Filipinas Seafarers Bill, partner, sponsor si Senator Raffy Tulfo. Okay? Si Senator Raffy Tulfo ay sponsor. So, ba't ko sinabing sponsor, partner? Kung hindi ako nagkakamali, ni-refile lang ito. Motion's approved. Mr. President, I move that we recognize the sponsor of the measure, Senator Raffy Tulfo, for his individual amendments. Our distinguished colleague and sponsor of the measure, Senator Raffy Tulfo, is recognized. Thank you, Mr. President. So in other words, yung mga salita dyan, hindi naman sa kanya nanggaling. Kasi parang, may natatandaan ako, noon pa, hindi lang pumapasa pa sa partner. Parang may inintroduce na to ni Senator Bong Revilla. Way back. Okay, So, kumbaga, may nauna sa kanya. Kaya siguro, hindi umaandar, ni-refile. Okay, so, clear tayo doon dapat hindi si Senator Raffy Tulfo ang gumawa, sponsor lang siya. Okay, sponsor siya. Kasi may mga nauna na dito. So, nirefile niya, malamang, di ba? So, ngayon, ang sabi niya kanina, gift daw ito sa mga seafarers. And of course, sa ating mga magagawang Pinoy, mabuhay. Thank you, Sherry, sa pagbatig. Ganun na naman po. May isa sa batas na po yung tinatawag nating Magna Carta for Seafarers. Alay ko po yan sa inyong mga seafarer. Mga bayani po kayo. Sabi ko sana wag naman yung kunin lahat yung credit. Diba? Wag naman tayo mag-credit grabbing. Kasi lahat halos ng senador nag-contribute para sa paggawa. Sa Magna Carta. Okay. Kasi partner, inamin niya kasi nung in-interpellate siya ni Senator Coco Pimentel na yun tungkol lahat sa MLC 2000. It's all about sa labor convention, partner. Kinuha niya 100%, sabi niya, kinuha niya lahat yung words. Diba? So yung Maritime Labor Convention. What was our approach in our bill, Mr. President? Did we lift the wording of the MLC 2006 and then we restated it in the Magna Carta? Because takot ako sa ganyang approach because we might incorrectly restate, because the easier version would be for our bill to refer to MLC 2006 if that is our intention, that we will simply reproduce rights found in MLC 2006 in domestic law. Like I said, Mr. President, Your Honor, since we are a member country of the MLC Convention and we ratified back in 2012, so lahat po ng provision na nakalagay doon sa MLC, we should be in compliance to that, and we should abide with that kung ano man yung nakasulat doon, ano man ang paglagyan doon. So, therefore, dito sa ating Magna Carta, it goes without saying na lahat na nakasulat doon, matik na reproduce po natin pala. Exactly. So yun yung approach natin. Yes. Instead of just merely citing the convention. That is correct, Mr. President. Matik na yun. Okay po. Kasi international law to convention, partner. Kumbaga, kasama ang Pilipinas na nag-ratify. Okay. So that's 2013. Hindi ako nagkakamali. 2006. Pero 2013, may nakikita na ako ng mga rules ng DOLE, partner, na ini-implement na ito. Itong, so, Magna kung Carta. ano man yung inilagay dito sa Magna Carta for Seafarers, partner, for the, doon sa mga seafarers na international. Meron na. Oo. Meron na silang batas. Meron na tayo sa batas sinusunod kasi inadapt natin yon. Opo. Yung international law na yan, partner. So, lahat ng nandoong provision, inamin niya kay Senator Tolentino, Coco Pimentel, kinuha niya lahat.
Word for word. Yun yung sabi niya. Oo. So, kung wala ka bang dinagdag, meron siyang dinagdag for the local seafarers. Okay. Oo. So, ngayon, paano? Diba? Paano mo mai-implement? Diba? Papapatupad. Kasi, ibig ba sabihin to masasakop natin? Kasi, kinuha mo inadapt mo yung buong MLC doon sa batas mo. So, pwede mo bang i-implement yung batas na yan sa mga foreign nationals na, kumbaga yung ship nila is owned by the foreign nationals? Definitely hindi. Ang sasako pa rin nun, partner, is MLC 2006. Diba? Kasi yun naman talaga yung umiiral ngayon and we ratify. Ang problema nito, partner, hindi mai-implement doon sa mga countries hindi nag-ratify. Okay. Kasi hindi sila signatory. Okay? So, nung inaaral natin yan, sabi nga natin, ang gusto kasi sana ni Senator Coco, bakit mo pa kinopya ang buo? Diba? Sabi niya kasi kinopya niya ang buo eh. Bakit mo kinopya ang buo kung pwede mo naman na gawin as reference kasi we already adopted the law. Andyan na eh. Diba? In compliance with the MLC 2006 which the country ratified, di ba? Or is already a signatory. Kumbaga i-reference mo lang daw kasi parang merong fear doon si Senator Coco. Di ba? Baka may magkamali and everything. Correct. So wala. Sabi naman niya, as is na, parang 100% kinopya niya. So dinagdag niya na lang yung local, for the local. So may tinanong din doon, ito pag-usapan natin yung escrow provision, partner. Ito, yung escrow provision kasi, partner, when we say escrow, ito yung parang, let's say, ikaw yung laborer, partner, kayo yung worker, nanalo ka sa lower, let's say sa NLRC. Sa NLRC, di ba? Na nagpa-file ng mga reklamo. So, ngayon, si employer, dahil natalo, i-deposit niya ngayon yung monetary damages sa NLRC. Bago siya makapag-apila. Okay. Hindi ka makaka-apila, kahit alam mong malakas ang laban mo. Kung wala kang pera, partner, ako employer ako ha, tapos ang inaward halimbawa 500,000 pesos. Wala akong 500,000 pesos, partner. Halimbawa lang ha. Kahit alam ko na kaya ko siyang ipanalo kasi merong mali. Kasi kaya nga pwedeng i-apila, alam mo minsan may mali. So, nagbabaka sakali ka with your facts, with your data, with your evidence, pwede mong iakyat sa Supreme Court. Okay. Kasi sa Supreme Court, partner, may nababaliktad naman ang desisyon eh. Hindi naman lahat ito pro-labor. Diba? May mga pagkakataon kasi na tama si employer sa pagkakadismiss dito sa taong to. Correct. Okay. Tama. So ano nangyayari, partner, ganito? Kapag yung pera ay dineposito, so kung may laban man ako at wala akong pandeposito for that monetary award, wala na akong chance. Di ba ang hirap? Delikado, di ba? Yun lang yung mahirap sa parte ng employer. So ang mangyayari nga, matatanggap na lang niya, natalo siya kasi wala siyang pang bond. Hindi niya madideposito yung monetary. Okay. Di ba? Yung monetary damages na in-award. Samantalang hindi pa siya final. Okay? Well, sabi nila, at least, pag nanalo, sure yun na may makukuha si manggagawa. Okay naman. Diba? The problem is, minsan hindi kasi balanse. Okay. Diba? Hindi tayo makamanggagawa, hindi tayo maka-employer ha. Gusto ko lang tignan at masabi, ano yung balanse. Kasi minsan iniisip natin pag employer, richy na. Minsan hindi eh. Sa mga kayubi natin dito ha, let's face it, may mga negosyante dito, minsan may mga empleyado kayo, pero you don't own that much. Yung assets nyo hindi ganun kalaki. Diba? Iba na yung mga kumpanyang malalaki talaga. Walang problema sa pera yan eh. Kilalang kilala, So, ang nangyayari, ganun, partner. So, di ka makakaapila pag wala kang pinondo. Bond, okay. Na manager's check. Okay? So, yung escrow, ang gusto nila dito mangyari, partner, is, yung una ha, kaya lang tinanggal ni Senator Tulfo eh. And then we talk about the way na para masiguro na wala talagang escrow. Zero, nada, zip. Tama po yun. At I will confirm that. Sa inaral ko na version natin, walang escrow. Wala.
So, sa Magna Carta Filipinas Seafarers, meron ditong provision supposed to be escrow na yung pera na idideposito, na halimbawa nanalo si seafarer, ilalagay sa escrow. Ibig sabihin third party, let's say bank. I-escrow natin yan, nakatambay lang siya. Hindi siya pwedeng galawin until may final decision. Diba? Okay. Ang sabi nila, ay hindi, makamahirap yan, ay anti-poor yan. Kasi paghihintayin mo pa ba, yung manggagawa, natapusin yung kaso hanggang dulo bago niya makuha yung pera? Yung anti-poor daw yun. Teka muna. At paano, partner? Kung nakuha na, it happens po talaga ha. Medyo dilema to. Kasi nangyayari na to sa LNRC, partner. Okay, attorney. Labor, dito ha. We're not talking of seafarers. Yung ordinaryong laborer dito. Ordinary employees. So, pag nanalo, partner, so makukuha nila kasi pwede nilang i-withdraw to eh. Pag nanalo ka na sa commissioner, kasi di ba, labor arbiter muna, i-apila sa commission, sa board. Pag nanalo ka na doon sa board, you can withdraw that kahit mag-apila ako sa Court of Appeals. The problem is, nakuha na yung pera ni employee. Halimbawa, millions to, partner. Wow. Tapos matatapos yung kaso ko sa Supreme Court. Nanalo na siya kasi sa board. Oo. 'Di ba? Sa commissioner nanalo na siya kasi inapila. Pero hindi pa siya tapos eh. Okay. Hindi pa siya tapos kasi lalaban pa si employer. Exactly, attorney. Hanggang Supreme Court. Okay. Okay. Ito minsan kasi yung maaaring hindi naintindihan. Pero kasi ako as lawyer, naiintindihan ko. Kahit sabihin mo na ang kliyente ko is laborer, naiintindihan ko yung flight nung employer. Okay? Ang nangyayari kasi dito, sasabihin nila, kawawa naman. Si manggagawa. Dapat makuha niya na yung pera. Eh, paano kung manalo si employer sa Supreme Court? At sinabing, dapat lang na magkaroon ng illegal ng dismissal because so and so and so and so. Okay. So, paano mababawi ni employer yung perang na-withdraw ni employee? Yun, partner. Nagkakaroon ng diba? Attorney Claire. Oo. Pero dahil pinatanggal nung marami naman kasing grupo na manggagawa na gustong tanggalin yun. Sabi ko nga, masarap sana sa mga manggagawa yun kasi kailangan na nila eh. Diba? The problem is, paano nga kung mananalo si employer sa Supreme Court? At ito minsan ang katwiran na didinig ko to eh. Pinapatagal na employer yung kaso. No. Hindi ang employer nagpapadala ng kaso. Bakit, partner? Kasi ang lawyer, saka yung employer na natalo, may period yan lang to appeal. May period lang yan. Attorney. Sabihin natin, mag-a-appeal lang ng 15 days. Within the span of 15 days. Within the period of 15 days. Okay. Hindi naman si employer ang nagpapatagal eh. Kundi yung... Pag nasa court na, di mo na masasabi kung gaano katagal. Diba? Kasi si employer, wala siyang kasalanan kung tatagal. Kasi nasa kamay na yan ng court. Diba? Kung halimbawa, napabilis yung decision ng court, edi okay. Walang problema. Diba? Minsan tumatagal kasi ang dami din hinahawakan ng Court of Appeal. Kasi doon ang tambakan pag-aapilan, dami, di ba? Supreme Pero, Court. wag isisi sa employer na, may ganito kasi ako nadidinig eh, ang mga pobre nating kababayan, kawawa. Sa pinatatagan ng employer na ibigay yung mga monetary awards, hindi nga ang employer na nagpapatagal kasi may period yan to file an appeal. Attorney, saan papasok doon yung balikan ko lang, yung employer walang pang bond ng ganito? Pag si employer walang pambayad ng bond, paano? Talo na. Talo na siya. Kahit alam niya na meron siyang laban hanggang Supreme Court. Kasi required yun sa labor. Yun ba ay gusto ring Hindi, yun na nga. Ang unang pinag-usapan dito, nung nag-i-interpolate, nadinig ko, nag-i-interpolate si Senator Coco. Kung natanggal ba yung escrow. Sabi niya, tinanggal na. Tinanggal yung escrow provision. So, pero pag iisipin niyo po, let's, i-weigh natin pareho. Timbangin attorney. Timbangin natin pareho. Kung kayo yung lawyer ng employer at alam nyo sa sarili nyo na may laban kayo, diba? Pero wala na yung pera kasi nagastos na ng employee dahil na-i-withdraw na dahil hindi dala sa escrow.
ano pa yung ipaglalaban mo sa Supreme Court. Oo. Kasi hindi mo rin naman yun mababawi. Bawi. So ang tanong natin, kapag ba nanalo sa Supreme Court, tanong natin doon sa mga grupo ng mga manggagawa. Okay? Kung halimbawa, iligyan na natin yung sarili mo na ikaw ang employer. Ha? Kasi syempre, ngayon one-sided eh. Pag manggagawa, syempre sa manggagawa yan. Okay. Hindi nyo na nakikita ano ang pwedeng danasin ni employer. Oo. So ilagay natin ikaw na leader ng mga manggagawa. Halimbawa lang, ikaw yung employer. And you know for a fact na meron kang laban. Kasi may ebidensya ka na kaya mong ilaban sa Supreme Court. Okay? Paano mo pa siyang ilalaban kung wala na yung pera, ubos na yung millions na inilagak mo sa NLRC? Dahil na-withdraw. Ano pa yung gusto mong ilaban sa Supreme Court? Di mo yan mababawi sa manggagawa. So, ang tanong ko ngayon sa mga manggagawa, kung manalo ngayon si employer, anong gagawin? Walang remedyo eh. Ayun lang, diba? attorney. Ang Kaya nga, mas okay sana yung escrow. Kasi yung escrow, kapag sabi naman dito, yung nabasa, parang nandinig ko, pag may escrow, kailangan mag-bond ni employee para makuha niya. Kasi kung kunin niya yung pera na yon at may pang-bond naman siya, at least manalo man sa Supreme Court, si employer, mababawi niya kasi may bond. Nandun lang. Diba? Both sana protected. Oo, hindi lang po mga pabor sa empleyado. Oo, sa empleyado. Anong nangyayari kasi pag may escrow, hindi, anti-poor yan, anti-poor. Diba? Lahat naman tayo dito, I mean, employer, employee, meron karapatan. Oo naman. Diba? Pwede pa yung ilaban hanggang Supreme Court. Diba? Yun lang yung sa akin. So, wala dito yan. Now, yung at that time na nag-i-interpellate si Senator Coco, tingin ko marami ring hindi nasagot. Si Senator Raffy Tulfo. Mahirap ang interpellation kasi bawat salita mo dyan, partner. Bawat word, you have to explain. Okay. Kasi ikaw yung nag-explain nung bakit kailangan tong ipasa. Oo. Okay. Patalinuhan to, attorney. Oo. Ang problema, kapag lawyer ang nag-i-interpolate sa'yo. Like in the case of Senator Coco Pimentel, he's a lawyer eh. Oo. Pero hindi sila masyado nagtunggali. Kasi, bakit nga ba hindi sila tunggali? Siguro, merong din sinasapo si Senator Coco. Diba? May sinasapo na lang niya minsan yung sagot. Kasi dito nga natin makikita na talagang maraming netizen ang nagagalit nga kay Senator Raffy Tulfo. Kilala natin si Senador Raffy Tulfo na maraming natutulungan sa kanyang foundation. Ngunit dito nga sa Senado ay tila kawawa naman ang mambabatas dahil hindi nga naman pinag-aaralan masyado ang batas bago ito magsalita at bago ito mag-akusa. Dito natin makikita na sabi nga ng maraming netizen na mag-aral-aral mura kasi iba yung nasa foundation ka lamang at iba ang nasa Senado dahil ang nakakahiya dito ang batas ng Pilipinas at kawawa ang taong bayan sa kanilang ginagawa. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.